So what's up guys? So we are now on our third vlog. So as I've said on our last vlog, pag-uusapan natin ngayon kung bakit automatic yung kinuha natin and not manual. I think it's more likely not a decision, pero decision namin na binili yan eh. Ang available lang kasi noon is the automatic, which is ito nga siya. As I've said kung bakit na kami or paano namin na-acquire itong Honda City namin is yun yung reason, yun yung available that time. And then the very reason kung bakit namin talaga kinuha to is I am not very hindi pa ako masyadong bihasa kasi sa manual transmission. So yung pinagpraktisan ko is an automatic transmission Honda CR-V siya. Honda CR-V actually. Okay? So yun yung reason. Okay? Hindi talaga ako kumbinsido sa sarili ko na kaya kong mag-manual. Why? Isa din to sa napapakinggan ko kasi since marami naman tayo, nakikisalamuhan naman tayo sa mga iba't ibang mga tao, nanonood tayo ng mga videos doon sa YouTube or dito sa YouTube, and marami tayong nakikitang kwan or marami tayong nalalaman tungkol sa mga ibang tao. So like for example, isa sa mga drawbacks ng pagkakaroon ng manual transmission daw is yun, parang like for example, kapag paahon kasi dapat magaling kang mag-control sa clutch, sa brake, or even sa gas mo. So dapat you have to control that one, di ba? Tapos kapag traffic din, okay, so clutch, brake, neutral, tapos kapag aabante naman, so dalawang paa mo yung talagang gumagalaw, at saka yung kamay mo din, of course you have to shift. Okay, so hindi pa ako bihasa doon, although bihasa ako doon sa Sniper 155 natin, which is of course manual transmission siya, na sinasabi nila madali lang yan na matutunan kasi yung ginagawa mo doon sa Sniper 155 na manual mo, ilalagay mo lang doon sa paa mo, which is yun nga, I'm not still very convinced to myself, and yun, I have to know my limitations na kumuha ko ng ganito, tapos di ko naman pala kayang i-drive, although napakaraming benefits ng manual. Okay, so mas tipid siya sa gas, mas mabilis siya sa arangkada, and what else, kung sakaling masira man, mas mababa yung pwede mong gastusin compared sa manual transmission. Pero babalik tayo sa reason kung bakit namin kinuha to. It's for the comfortability talaga. Okay, so kapag iisipin ko kung sakaling nag-manual ba ako, stress ba ako or comfortable ako. So for myself, parang mas komportable ako sa automatic transmission kasi wala na akong iindahin, yung isang pako na lang, which is tapak sa brake, accelerator, brake, accelerator na lang. Okay, so yun yung reason din. Tsaka yun nga, parang nasasabi ko din sa misis ko na kukuha kami ng manual, or parang nag-decide na rin siya kasi noon na manual ang kukunin namin kasi mas lower price siya compared sa same model, same year model and make na mga automatic. Pero nung syempre nagtra-travel din sila, meron siya narinig na kapag kukuha kayo ng 4 wheels nyo, kunin nyo na lang ay automatic, sabi ng kanyang ka-work. Kasi yun nga, di ba, mahirap mag-drive ng manual, mahirap, tsaka parang stressful at marami kang iniintindi kasi
Based sa mga sa mga naririnig ko. Pero I love manual motorcycles. I just haven't tried manual transmission 4 wheels. Siguro kung mapractice ko din yun, of course I would love manual over matic, kasi ganun kasi ako sa manual na motor ko. Pero minsan kung traffic talaga, yung pagpiga ng clutch, yun yung mga naiisip ko. That's why kung kuha ko ng car which is for our comfortability, automatic. So although this is an automatic car, isa din sa reason kung bakit namin kinuha tong Honda City na to, 2012 model, automatic, is meron tayo ditong, yung iba kasi 'di ba, like for Toyota, after ng drive merong yung 3, 2, 1 tsaka L. So ito drive tapos S, which is S is yung parang sinasabi nilang sports mode. But if you're going to look at the manual of the Honda, sinasabi niya sequential. Ano ba yung sequential? Sequential, of course, parang nagiging manual na rin siya. Okay, paano nagiging manual? Kasi kung titignan nyo dito sa dashboard natin, hindi pala sa dashboard, sa steering wheel natin, meron tayo dito paddle shift. Yan. So ito ay mga paddle shifters. So paddle shifters natin, on the left we have the minus, yan, and then of course the plus. Ano bang ginagawa nito? So kapag linagay natin yung lever kasi natin dito sa S, which is sequential or the sports mode, we can already select, or tayo na yung nagiging tayo na yung nagse-select ng gears nito. So the gear of this one is 5 automatic gears. Okay, so parang kung gusto kong mag-feel ng manual, ito ginagamit ko to, pero not usually ginagamit ko to. Ginagamit ko lang to kapag kami ay pababa na ng suyo, kasi yung suyo is maraming terrain or mountainous town kasi yung suyo. Kaya ginagamit ko siya kapag nagda-downhill kami, para hindi ko ginagamit or nakatutok yung brake natin. Okay? So ginagamit ko din minsan to, but not always. Kapag nagde-drive ako sa mga flat na mga kalsada, naka-drive lang ako. Pero kung pababa kami sa mga matataas na mga places, ginagamit ko ang sequential or sinasabi nilang sports mode para i-select sa lower gear. Kasi kapag automatic yan, although automatic din naman na nagsiselect siya ng gear, parang mas exciting kasi kapag at least kahit naging or automatic transmission yung nakuha namin, at least meron pa rin akong choice na manual selection of gears, although wala ng clutch. Okay, so hindi ko siya ginagamit palagi. Yan. So yan, that's the reason, the pure reason kung bakit namin pinush, dito ba? So that's the reason kung bakit namin pinush yung pagkuha namin dito sa Honda City. And of course, Honda is also known to its reliability and durability. So with the Toyota, yan. Pero hindi kami kasi nakita ng mga Toyota noon. That's why we pushed on to having the Honda. Okay? Yan. So those are the reasons kung bakit kami kumuha ng Honda City automatic transmission. Pero for this year model, meron siyang year model, and variant is meron tayong paddle shifters. So it's a combination of having a manual transmission and automatic transmission and a manual selection of gears. So parang dalawa na rin siya, di ba? Hindi nga lang siya talagang yung feel mo na
manual. Pero at least it feels manual when I'm using the sequential. So again, see you on our next vlog.